kung meron ng nanalo, kung meron ng presidente, dapat sinusuportahan. Hindi pinapatalsik. Yan naman talaga ang dapat. Katulad ko, hindi ko naman binoto si Digong. Ayoko kay Digong. Pero nung nanalo siya, sinuportahan ko siya. Hindi ko siya binatikos. Sinuportahan ko lahat ng mga programa niya, lahat ng mga ginagawa niya. Sinuportahan ko. Kasi nga, siya na ang Pangulo ng Pilipinas. Sumusunod ako sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. At ang sabi sa batas ng Diyos ay mag-follow kayo sa inyong mga leaders. Igalang niyo ang inyong mga leaders at sundin ninyo ang inyong mga leader dahil yan ang gusto ng Panginoon. Dahil ang mga gobyerno ay inilagay ng Diyos. Yun talaga ang dapat. Yun ang mindset. Pero pagdating dito sa mga DDS, iba ang mindset nila eh. Kulto. Kulto sila. Wala silang pakialam kahit hinalal ng bayan yan. Basta hindi sila nakikinabang, lumayas ka dyan. Basta hindi sila nakikinabang sa administrasyon mo, palalayasin ka nila. Ayaw nila sa'yo. Diba? Yan naman ang nangyari. Bakit galit na galit sila kay PBBM? Bakit inayawan nila si PBBM? Alam naman natin, unity yan, diba? Unity. Pero, bakit inayawan nila si PBBM? Bakit pinapatalsik nila? Kasi hindi na ibigay ni PBBM yung kanilang mga kapritsyo. Gusto nila si Digong iligtas ni PBBM. Ayaw nila na si Digong ay i-persecute ng ICC. Yan. Gusto nila protektahan ni Duterte, protektahan ni PBBM si Digong. Ayaw nila na si Digong ay makulong. Yan ang gusto nila, hindi na ibigay ni PBBM. So yun, siniraan nila, no? Kinukudita nila. Confidential fund si Sara. Ang gusto ng mga DDS, pabayaan lang si Sara, gumastos ng gumastos kahit na ibulsa ang lahat ng confidential funds. Wag niyong gagalawin na si Sara. Ibigay niyo ang hilig, ibigay niyo ang kapritsyo. Yan ang gusto ng DDS. Kaso hindi po pwede. So galit na galit sila. Kibuloy, may kaso na. Si Bantag, si Tibes nahuli. Lalong nag-alab yung mga galit nila. Kasi hindi nila nakukuha ang gusto nila sa administrasyon ng Pangulo. Hindi sila tinotolerate sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang ginawa nila ay pinapatalsik nila ang Pangulo. Kasi hindi sila tinotolerate. Eh my God. Eto, real talk tayo. Kung tinolerate lang ni PBBM, kung sana prinotektahan ni PBBM si Duterte from ICC, hindi naman magagalit ang DDS hindi naman magagalit si Sara hindi magagalit si Digong. Kung sana ibinigay ang hilig ng pagnanakaw ni Sara Duterte sa confidential funds, hindi naman magbe-break ang unity. Kung sana si Kibuloy pinabayaan lang, hindi sana inaresto, si Tibes hindi sana inaresto, si Bantag hindi sana pinaghahanap. Kung sana pinababayaan lang kanilang mga krimen, wala namang hindi magbe-break ang unity. Real talk tayo dito. Hindi magagalit ang mga Duterte kay PBBM kung ibinigay lang sana ni PBBM ang hilig ng mga Dutertes, kung ibinigay lang sana ni PBBM ang kapritsyo ng mga DDS. Hindi naman magbe-break ang unity Hanggang ngayon may unity pa rin. Hanggang ngayon maganda pa rin ang kanilang relasyon. Kung hindi lang sana ginawa ni PBBM ang tama, kung sana ay pinagbigyan ni PBBM at binigay ang lahat ng kapritsyo ng mga DDS, hindi sana magkakaroon ng break-up ang unity. Kaso, hindi naman ganun si PBBM Anong sabi ng Pangulo? Ang gobyerno ay para sa taong bayan. Ang gobyerno ay para sa serbisyo sa taong bayan at hindi para sa politiko.
Yun ang sabi ng Pangulo natin. Nung siya daw ay naging Pangulo na ng Pilipinas, wala na daw kaibigan yan, wala na daw yan kamag-anak, wala na daw yan partner sa politika o kulay-kulay. Kung nagkamali ka, kung nagkasala ka, lagot ka dahil ikaw talaga ay ipe-persecute at kakasuhan at ikukulong. Yun ang sabi ng ating Pangulo. Maging tapat kayo, no, mga DDS. Maging tapat kayo sa sarili niyo. Sa tingin niyo pinapatalsik ang Pangulong BBM ngayon ng mga DDS? Kung ibinigay ang kanilang kapritsyo? Hindi. Hindi siya patatalsikin ng mga DDS. Kaya siya pinapatalsik ngayon dahil hindi na ibigay ang kapritsyo ng mga DDS. Si Harry Roque, galit na galit. Kasi, nabuking siya. Nabuking siya yung kinalaman niya, direct, no? Direct na kinalaman niya sa Pogo. At hindi siya makauwi dito. Kasi nga, ang laki ng ebidensya laban sa kanya. Alam niya, kulong talaga siya, makukulong siya. Kaya ang ginagawa niya, manawagan, kailangan mag-rally daw kayo at pababain si Marcos. Para, pag wala na si Marcos, kapag si Sara na ang presidente ng Pilipinas, uuwi na siya kasi wala na siyang kaso. Absuelto na siya sa lahat ng kanyang kaso. Yun, mga kaibigan. Yan ang katotohanan. Diba? Kahit anong gawin nyo, ad hominem, kahit anong gawin nyo na pagsasalita ng hindi maganda, no? Laban sa content creator, laban sa nagsasalita, no? Laban sa nag-expose ng katotohanan, hindi nyo maididinay na kaya galit na galit ang mga Duterte kay PBBM dahil hindi binigay ang kanilang kapritsyo. Katulad ni Chavit Singson, ano sabi ni Chavit? Itong si Marcos, nung nanalo na, hindi na ako kilala. Nung nanalo daw si Marcos, hindi na daw siya kilala. Anong ibig sabihin ni Chavit? Kilala siya. Kilala siya ni Marcos, pero ang ibig sabihin dito ni Chavit ay hindi pinagbibigyan yung kanyang mga gusto. At yung sinasabi niya na yung kanya daw pamangkin, dapat daw sa PCO chairman. Ang laki ng ano niya, ang laki ng kanyang galit sa Pangulo. Tapos sa investigation pa ng ICI lumalabas, no, yung mga korupsyon sa kanyang distrito. Nadadawit ang kanyang pamilya, nadadawit ang kanyang kumpanya. Kaya gusto niya napatalsikin si PBBM. Kasi pag wala na si PBBM, happy na sila. Lahat sila ng mga namurakot, lahat sila ng mga involved sa mga anomalya, happy na sila kapag wala na si PBBM. Diba? Yun yung mga kaibigan, no? Yan. Kaya itong si Harry Roque, itong mga DDS na to, wala kayong karapatan na sumama sa 1 trillion march. Wala kayong karapatan dyan. Dahil sa panahon ng tatay nyo, alam na nila Greco Bellica at saka si Duterte. Kasi sabi ni Greco Bellica, lahat daw ng kanyang mga investigation ibinibigay kay Duterte. So alam na ni Duterte sino yung mga involved na kongresista, mga USEC, mga DPWH officials, alam na nila. Pero hindi kinasuhan at hindi pinakulong. Bakit? Kaalyado. Takot si Duterte. Ayaw ni Duterte kasuhan, ayaw ni Duterte ipakulong. Bakit? Kasi, guys, kung ikaw kasama ka sa nagnakaw, bakit mo nga naman ipapakulong? Bakit mo naman kakasuhan? Yung mga kasama mo na nasangkot, ikakanta ka nila, sasabihin, ay ikaw din ikaw yung mastermind dito, ikaw yung nagnakaw, mastermind ka, ikaw yung ano namin, kaya malakas ang loob namin dahil sa'yo.
O sasabihin lang ng mga kongresista yan kay Duterte. Kaya prinotektahan ni Duterte at hindi niya kinasuhan at hindi niya pinakulong dahil dyan. O, diba? O, tingnan nyo ha, ipalabas ulit natin yung yung kay Greco Belgica. Yan, kay Greco Belgica, palabas ulit natin. Yung PAC. Para makita nyo gaano ka-inutil ng PAC na yan. Ito. Corruption Commission na pangalanan ng mga kongresista at tumanggi si Commissioner Greco Belgica. Tumanggi si Commissioner Belgica na pangalanan ang mga. Tingnan nyo ha. Tumanggi si Commissioner Greco Belgica ng Presidential Anti-Corruption Commission na pangalanan ng mga kongresista at contractors na kanilang inimbestigahan kaugnay sa sinasabing katiwalian sa Department of Public Works and Highways. Sa laging handa briefing nitong weekend, sinabi ni Belgica na makukompromiso ang kanilang investigasyon kung gagawin na ito. Noong nakaraang linggo, isiniwala ni Belgica. Nag-alibay. Ay, hindi daw pwedeng pangalanan kasi makukompromise daw yung kanilang, yung kanilang investigation. Pero ngayon, ang ingay-ingay niya. Di ba? Ngayon, sa panahon ni PBBM, ang ingay niya. At gusto niya pa nga i-livestream. Ay, livestream yan. Ay, lahat na nga sabihin niyo. Di ba? Ang ingay niya ngayon. Pero sa panahon niya, ayaw niya na pangalanan. Alam na niya kung sino yung mga congressman, kung sino yung mga involved, alam na niya. Pero ayaw niyang sabihin. Kasi daw, nag-aalibay siya. Kasi daw, maapektuhan daw yung kanilang investigasyon. Di ba? Nag-aalibay siya. Sige. Tumanggi si Commissioner Greco Belgica ng Presidential Anti-Corruption Commission na pangalanan ng mga kongresista at contractors na kanilang inimbestigahan kaugnay sa sinasabing katiwalian sa Department of Public Works and Highways. Sa laging handa briefing nitong weekend, sinabi ni Belgica na makukompromiso ang kanilang investigasyon kung gagawin na ito. Noong nakaraang linggo, isiniwala ni Belgica na may mga mambabatas na ginagamit ang kanilang influensya para makinabang sa ilang tumanggi si Commissioner Greco Belgica. So, alam na ni Duterte na kung sino yung mga mambabatas, yung mga kongresista, alam na ni Duterte, alam na nila kung sino yung mga involved sa DPWH, mga city engineers, mga district engineers, alam na ni Duterte. Pero anong ginawa? Prinotektahan. Dahil takot si Duterte, dahil every roads lead to the president desk. Diba? Lahat ng mga ebidensya doon. Nasa president's desk. Doon tinuturo ang presidente. Kasi, sino ba naman Sino ang nagpaimbestiga? 'Di ba? Ang PAC. Yan ginawa ni Duterte yan, 'di ba? Yung PAC. Sino nilagay niya? Greco Belgica. Ngayon, lahat ng report binibigay sa presidente. Binibigay ni Greco Belgica sa Pangulo. Pero, nung nakita ng Pangulo, hindi